magsuot na. Praise God, no? Welcome mga matag-usa ka na to. Amen. Igsuon, no? May buntag sa tanan. Okay, mamarog tayo igsuon. Akong yangyo ang atong opening song leader. Akong iba, akong patron dari sa tubangan. Sister Lisa. Baka hindi ka nakikita tayo. Pantay na kayo. Okay lang? Pwede na yung pagsalit niya. Sa ako lang ito bildo. Okay? Welcome sa namin. Welcome mo yung mga nandyan sa... Welcome ninyo. Welcome sa Welcome sa Taganigros o atong dagan ang Ginoo. Manindog na atong bantaw ng mga kalisay. Gati patas na pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong laban na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parangalan. At ako'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parangalan. At ako'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parangalan. At ako'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. At ako'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Opening prayer, Pastor Loli. Pagkalitan nga magbarog igsuon. Atong dalawon sa pag-ampong ang inspector igsuon si Esther Sabino na siya sa active sa iyang high blood atong yaging adlaw niya na nga ato siyang iampo igsuon ug para maka-recover siya sa iyang naitapos siya ang kinabuhi kayo, no? So, kay pa na kinahanglan sa niya ko ang will gyapon sa Ginoo ay dapat na masunod igsuon
sa butong sa Diyos igsoon mao gyud patuman. Amen. No, tutas mga pag-ambot o ipataas ang mga gamot labing balaan ug dalaygon nga Dios Lord sa pagkausap papalingan nangayo kami kapasayloan sa man nga mga kaugawan sa mga kasing-kasing nga una palingan sa buhat sa sulti. Amen Lord. Salamat o Dios ugasan kami sinuwalaan nga dugo palingan mga kaming takos ug ayan biya sa mga natubangan o Dios Lord labi na gayon sa mga panimbagon karon nga kabuntagon palingan Lord Jesus. Among gias Ginoo ang imong balag nga espiritu mo'y mamuna mo'y mamuhat karong kabuntagon palingan Lord Jesus. Lokon mo o Dios kaning dapita o God sa imong presensya Ginoo. Lord bisan pa man o Dios God sa mga kaigsuonan nga wala din ining dapita palingan Lord ikaw o Dios maghikap silang mga kasing-kasing. Ikaw mag-attach Lord God nga sa sunod nga mga panimbahon o Dios aniya sila din dapita palingan Lord magasimba magaday diya kanimo palingan Lord Jesus. Lord akong usab gituboy diya kanimo o Dios God ang among inspector Ginoo nga naa siya siyang balatian palingan Lord Jesus ana siya karon sa Cebu Doctors Hospital palingan Lord. Hallelujah Ginoo ana siya sa iyang balatian nga atake sa kasingkas atake sa high blood palingan Lord Jesus. Lord unsa man nga mga gikinahanglan sa iyang kinabuhi karon palingan Lord Jesus ikaw Dios maga-provide Ginoo bisan pa man sa mga financial palingan Lord. I pray God nga mamuhat ka Ginoo ituyon mo Dios ang imong balaan nga kamot Ginoo sa imong anak ugad nga ikaw magapamuhat Ginoo. Release complete healing to Kister palingan Lord Jesus sa pangalan ni Jesus. Akong hinginlan ang buhat sa kaaway ang sakit nga is espiritu sa high blood nga mo upahawa siya ni palingan Lord Jesus. Bisan naman ugad Lord God ikaw o Diyos ang matuman Ginoo sa tanan ng mga paginahanglan o Diyos provide ka Ginoo bisan pa sa magadala sa imong mensahe palingan Lord karong kabuntagon o Diyos magadihog ka Ginoo double anointing palingan Lord. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo sa imong kinabuhi bisan sa mga musician uman bisan sa magadala sa computer o Diyos ikaw Ginoo magalid sa mga kamot magalig ka sa matag usa Ginoo mag-aabri ka sa mga kasing-kasing una palingan Lord Jesus. Imong mensahe Ginoo God masamtan namo palingan Lord Jesus. Lord salamat Ginoo dalaygon ka sa walay katapusan ang tanang mga anak sa Dios pagaingon ko. Amen. Hindi natin napuno ngayon ito. Diba yung buntag sa tanan, no? Ito palakpakan na itong buhing Diyos. Salamat ta sa Ginoo. Amen. Karong kabuntagon siguro adunay tayo mga angay nga ipasalamat sa Ginoo. Tungod kay daghan nga mga butang ang gihimo ang Dios sa ato ang mga kinabuhi. Siguro wala pa lang nato siguro ni mamatikdi, wala nato makit-ing pero ang Dios kanunay nga nagahatag kanato og kaayuhan sa atong kinabuhi. Amen. No? Kay kung wala ang Dios igsoon, siguro wala natin gininhawa karon. Amen. No? Pasalamat ta sa Ginoo nganong gitagaan tapatan niya og lain usab nga kabuntagon, di ba? No? Anong niabot pa ta og ingon aron nga pangidaron sa atong kinabuhi. Amen. Okay. Ato ta sa mga magpasalamat isay una nga mga testimony. Yung Birthday celebrante ko no. Requested by Sister Rita. Hindi ay welcome si Sister Nancy. Birthday guys. Ako ang taga-Negros din. Hello taga-Negros. Maayong buntag sa inyong tanan diha. Sa atong tanan may buntag. Nya po karon nagpasalamat sa Ginoo sa Dios nga mahal. Nagapag og taas nga kinabuhi. Nagpasalamat ko karon nakaabot pa ko sa karon. Namta padayon lang grasya nga gihatag sa ako. Kung daghang salamat sa inyong tanan o maron. Amen. Salamat. Moto siya nga to ang birthday celebrant no si Sister Nancy ang tagiya sa to ang yabangan nga church no. Pila na edad mo ti?
Dahil tayo kape. Ang pagkape sa tayo Okay, kape. isa pa. 68 Isa bitaw. pa yung Bitaw, pagkapamit Brad, sa pagkamaayo sa atong buhay nga Dios, no? Usay. Atong para nga ang Dios ba palipay sa tuwa mga kinabuhi. Ato ang padayon ato nga atong pasalamatan siya. Ingon ang Biblia nga ang Dios naga-provide sa atong mga panginahanglanon, naga-proteksyon sa ato ang mga kinabuhi, amen, no? Daghan sa mga tao karon nga nagalakaw gani igsuon, uban gani nga grabe gani ka mga relihiyoso, but sila naguna na sa tuwa. Amen, no? Tungod kay wala sila yung proteksyon nga kita sa Ginoo. But kita nga naata karon dinhi, amen, igsuon kita mga protektado ta sa Ginoo. Amen? No? No, sa kadaghan sa mga tao nga napiktahan sa naitabo nato sa atong kalibutan karon kaning pandemic igsuon. Daghan sa mga tao nga nangamatay tungod sa pandemic, but kita igsuon sa tawagan ni anang swerte ta tungod kay protektado ta sa Ginoo. Amen? No? So atong pasalamatan ang Ginoo. Akong gihangyo akong asawa para nga mainggan niyo sa mo. Tumingin lang si Sister Sherry. Pas na. Multitasking din yan. Para sila ni Lisa, multitasking din sa mga. Ihay sa taga Negros. Aming buntag ay sa tanan, taga Negros. O taga Dirisad. Bisan to gamay-gamay ra ta nagsimba ron, pero pasalamat gyapon ta sa Ginoo kay naa ta naga Alagan sa sunod sa iya nga pirmi. O nagpasalamat dahil sad ko nga bisan o kanang dugay-dugay na ay uban nga tagang sarang simba pero naaliya ko diri nagatipok. Bisag wala to silang sister kuan lima kaya na mo sila bisita. Wala sila kaari ato pong Sunday pero pasalamat ha. Kaya nag-ulan karon asad siya bisita. So nagpasalamat gyapon ta nga bisag gamay ra ta nagatipok gyapon ta dire sa pag-alagad sa Ginoo. Then kaduha nagpasalamat ta sa nay nag-birthday dire nga hinaot mo taas pang iyang kinabuhi. Amen! Kailangan gusto mo ang gawa natin. Umabot ko Tagaan na siya pa din. yung kapis kay siyang lawas. Kaloy anak ko sa Ginoo. Perme. Kay doon na siya dire simbahan. O daghang salamat ngayong buntag. Kung wala pa kami diri, sinong kauban mo sa birthday mo karon? Wala, atara ko sa kulon, sa Lusuroy. Nilang kay testimony Simba ang ko dito asawa. sa kulon. Ang inyo siguro testimony mas nindot pa sad siguro. Kasi una ninyo mo. Ano pa niya? Ayan pa. Kulang lang Ikaw, usa. sister. Ikaw pati ba? Gusto mo na? Kaya naman si Ranel, ipon naman sa iyahang. Asa si Renyel eh? Mo ko nung imbitar ko ng pastor si Cherian. I-text mo sa kuwag, bitar ko nimo siya nga rin. Bitar man ko ni pastor, mana sa inyo, anak ko dito ikaw. Anak ko niya. Pero magkulit nila rin yung tingin naman. Si ano po, si Sina Althea at si Napatima, sila po yung mga unang-unang mga nakilala namin, nakilala ko din sa Cebu. Di ba? Nung pumunta kami. Mga bata pa kayo noon. Sa agad itong unang birthday na ko, ito ko sa dito. 2017 pa yun. Oh, ito, di ka ito yung pati may baboy na sa. Yung mga Kada man may kwarta sa mga. Parang simple na. Ayun ta? Pati baboy. Isa pa yung Calvin. Okay. Pare ko siya. Yun na. Umari mo siya, limitan mo siya ng pastor. Sister Edna. Ingon na ba ang Biblia? Ang Diyos, nagatag ka na ito espiritu sa kaisip. Kubog ko siya pagka sa Kristan. No? Napa mo diya?
Napa mo? Napa mo? Nana ko. Ha? Simbaw ko siya. Sa pais mo testimony, ikaw, Ben. Kaya? Siya ko siya. Okay? Men, Gibson. At tuta sa kung wala na yung magpasalamat sa Ginoo. Kati, ato yung welcome si Sister Ina. Wala yung ano niya, wala yung Prince Charming niya. Medyo matamlay. May buntang mga taga-Negros. Pasalamat ko sa Ginoo nga ang iyang kaayo kapadayon gihapon sa atong nauna og kasing-kasing siya nagauna kanunay. O bisan pa mo sa atong kalisod siya gihapon naga-provide kanato. O nagpasalamat ko sa Ginoo sa among pag-Bible study dito sa Tarma kay naminaw jud iyang asawa ug anak. O okay kay sila. Ang problema lang kay di mo sugot ang iyang amo nga simba og Domingo kay pwede mo absent. Nya ako sang ginan natin ayaw ko balaka anak kay ang Ginoo sa sunod basi pasimbahon na jud ka. Kay ang Ginoo may tagiya sa atong una og kasing-kasing. So magpadayon ta nga mag-Bible study dire. Basi sa sunod makasimba na jud ka. O pwede pag himuon nga dito mo simba o pagka-Huwebes pag panangitan. Andun sila ba? Kaya okay kayang bana ba? Ngayon, itong amo mo dili pwede. Pwede kay baguhan sila. Kay ang iyang amo di mo sagot nga mo simba siya ba kay di pwede hapdi lang. Hangyo siya. Ano siya, bra? Trabaho siya. Ang asawa ba? Ang bana, okay. Ayun ba? Sige siya sa sunod. Maloy ang Ginoo. Siya man nung nagtagiya ka na ito. Tanan. Sunod na anak ka anak pa siyang ginang. Pasalamatan yung ginawa kay Sister Mansing. Ito yung birthday. Dugang pa ang pila ka tuwid niya. 100. 1,000. Amen! Praise God! Oh, salamat po kay iyang bahay. Nagamit sa simbahan po. Amen. Lugar na kaayo ba? Okay na kaayo. Di pares itong una nga baling sura. Ulap ka muna kay gamay kayo ang space. May pasalamatan ako Ginoo. Wala yung makakuba nila nga dire nga. Para kaaway kundi padayon ang sa simbahan. Salamat sa Okay, pagpapakala ng mga Diyos. Amen? No? Okay, ato ta sa pag-awit. Okay, before matama to sa pag-awit, gusto ko na pag-awit basahon ni Kuyot sa Pilipos chapter 2 verse 9 to 10. Ingon siya diri nga tungod kini gituboy siya sa Dios ngadto sa pinataas-ang dapit sa kalangitan ug yatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Amen. No? Okay, akong gihangyo ang ato ang song leader igsoon akong si Sister Lisa Lusaga nga mo ay mag-lead sa ato ang alawiton. Ayaw Amen. katuloy ni Mars diri. Sige, mabarugang tanan. Palakpakan po natin ang Ginoo. Ito ka, Mark. Magdahil sa Ginoo atong kasama. Dahil ko ikaw. Yes.
Atong palakpakan. Yes. Andam na bata sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Amen. Tamang ginay ang tingog. Andam na bata sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Amen. Amen. Anak, murag kagandahan na yun. Okay? Dili ta maglangan igsoon, ako nang gihangyo ang ato ang pastor sa pag-ari. Pastor Mario manang Baby boy. Ako ang lalapit kay wala pa tayong gamit na ano, yung microphone ba? Naririnig niyo ba ako? Mayong bunta. Dahil pasalatan ni microphone pa so, dahil microphone ito. Hindi po sa kalang. Okay na? Mayong buntag po sa tanan and happy birthday kay Sister Mansing. Happy birthday, nawa umabot ka pa, sabi ni ano kanina 1,000. Nilampasan mo yung mga tao sa Biblia. Sa Biblia, ang pinakataas na nabuhay dito sa kalibutan, 960 na katuig. Walang umabot ng ano, walang umabot ng 960 na ano, kapit. sino Dahil ka rin, tiguang 126 ang edad. Asa na yung Ito Tagalog? bila kabili kay Rebellion Min, sa Wawawi. Wato kayo wala. Tiguang na kayo, tukulo kayo, tukulo na kayo. 126 ang edad. Walang sikya po, ano yan po sa ulat ko, tupo. Mahulong siya, matindog, anak, Okay. patisan pa. So isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Araw po ito ng Ginoo. Salamat po at nag-adto mo para po makapakinig po tayo ng mensahe ng Panginoon para habang nagpapatuloy po yung buhay po natin, mga igsoon ko, habang palapit po tayo ng palapit sa finish line. Kabalo kayo sa finish line? Ano yung finish line? Ano po kasi habang nabubuhay po tayo, everyday po ng buhay natin, we are on a journey. Ano ba? Nasa pagbibiyahe tayo ba? Nagbibiyahe po yung buhay po natin. Pero maski abutin po tayo ng pila katuig, muabot tayo dun sa tinatawag na finish line ng buhay po natin. Ano ba? So dapat, habang nagbibiyahe po tayo diri sa kalibutan, huwag lamang po sana tayong mag-focus diri sa kalibutan pa, sa ating mga sarili, pag-focus hatagan po natin ng oras ang Ginoo kay ang Ginoo ang may tag-iya sa kinabuhi po natin. Pag namatay po tayo, siya ang naghatag ng ating ginhawa, siya ang naghatag ng buhay po natin. And then, pag tumating po tayo sa finish line, haharap po tayo ulit sa Kanya. Then we will be judged. Kung sa halimbawa binigyan po tayo ng 50 years old diri sa kalibutan, pinikwintayan ng Panginoon pila yung oras na gihatag mo sa akin. Murag sa school ba, di ba nag-school po tayo sa isang school year, di ba nag-attendance si ma'am, maski online ngayon kay may attendance siya. Now, kung hindi po natin na-meet yung requirements ng teacher po natin, ano ang mangyayari? Bagsak, di ba? Pakalaway sa bagsak, ibig sabihin po ng bagsak, hindi ka makakapunta dun sa next level. Ano ba? Okay? Nasusundan po natin. So, kami na mga ginagamit ng Panginoon, ako, si Brother Noli, si Brother Leo, sige, nagpapagamit po kami diri sa Cebu. Hindi po para sa sarili po lamang namin, kung hindi para po sa atin ba? Di ba? Tanungin po kaya natin yung ating mga sarili, no? Bakit sina pastor kay sige sila ganyan. Ano yung napapala, di ba? Ansay makuha namin sa mga ginagawa po namin na ito. Alam po ninyo, ang pastor po, lalo po si Nabarnuli, unlike po sa akin, may natatanggap po akong allowance. Ano pa? May gihatag na allowance yung main church po namin para may pagkain ako diri. Pero si Brother Nuli, wala pa po silang natatanggap na mas gising ko doon sa church ba. Pero makita po ninyo yung mga effort na ginagawa nila ba. Sina Brother Leo. Ano ba? Kasi kung mulat po kasi tayo dito sa Biblia na habang nabubuhay po tayo, lahat ng gawin po natin para sa Ginoo,
pagharap po natin sa Panginoon Diyos, ang Lord po ang magre-reward sa atin ba? Okay? Nasusundan na po natin yun. Yun po yung compensation po namin o siya po yung nagbibigay po sa amin ng saya ba? Na pag-araw ng linggo, pag meron akong nakikita mga pupunta, oh, praise the Lord. Yun yung nakakapagbigay sa amin ng kalipay ba? Ha? Kaya hindi po kami nagsasawa, sige, invite, wag mo ha, wag mo. Kaya basta nag-agi po sa kanila, pag meron sila doon sa terrace, salin mo ha, oh. Ganun po siya. Ito po yung una, para po magampanan namin yung tungkulin po namin sa Ginoo. Doon po kami nagkakaroon ng kasiyahan ba? No? Kalipay. No? Bilang tagapaglingkod, naglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. And then, ikaduha, na yung purpose po namin to para kayong kagaya ng ano po natin ngayon, yung mensahe po natin ngayon is about sa paglago ba? O, di ba? Pagka nag-school, anong grade ka na, pati ba? Grade 5. So, pero hindi ka nagabot kagad-agad ng grade 5, di ba? Nagsugod ka muna ng daycare, and then kinder, and then grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, hanggang muabot tayo ng grade 12. And then after ng grade 12, mayroon pang college yan. Kung ano yung kursong kukuhaon mo, 4 years yan. Ibig sabihin, pataas ng pataas yan. Ano pa? Sa literal ba, sa physical na aspeto po ng buhay po natin, talagang kailangan mutaas ka ng mutaas. Ano kaya ang sasabihin ni Papa mo pag 20 years old ka na kayo, nag-stay ka sa grade 1? Di ba? Ano ba? Ibig sabihin, kumbaga wala kasing nangyari di ba? Sayang lang ba? Sayang yung effort ni Mama mo at ni Papa mo kung hanggang doon lang yung pagpupursige natin ba? No? Ano ba? Ganun siya. And ano rin po kaya yung ano kaya yung pakiramdam ng ginikanan kung yung anak niya, halimbawa, nag-baby siya. Wow, lalaki. Siyempre excited si Papa. Uy, magiging basketball player to pag nagko niya. Kaya bata pa, nagpalit na siya ng mga short, mga sinina na pang basketball player pa, na magdagko na. Sige, baby pa man, kaya excited si Papa niya ba? And then, nagtaka siya. Bakit inabot na ng 10, 15, hanggang 20 years old na yung anak niya, hindi man lumaki. Smart. Ganun siya. Ano po kaya yung mararamdaman ng Papa o ng ginikanan, di ba? Malungkot siya, di ba? Kaya ibig sabihin po, sa literal na usapin, talagang kailangan po nating lumaki. Sa lahat po anong bagay, pati sa mga negosyo ba? O, sino ngayon natutuwa ang puhunan mo negosyo, 10 years na yung puhunan mo, 1,000 pa rin. Ang masama yan ka mo, yung 1,000 na puhunan, naging 500. Di ba ito nangyayari? Sayang lang mga pagod, di ba? So kailangan, maski sa magnenegosyo, kung 1,000 ka, kailangan habang nagdugay yung magiging 10,000 yan. Ganun po siya. Ano pa? And ganun din na sa edad. Tamo. Araw-araw ay pag inabot po ng 1 year, o madugangan na naman, Kaya talagang sa tawag doon, sa principle po ng buhay po natin, kailangan lumaki, kailangan lumago, kailangan mag-improve. Diba? Ganun po siya. Kaya salamat at nandito kayo at matudluan po tayo ng Panginoon sa mensahe po niya sa bawat isa po sa atin ngayong araw po na ito. Sige po rin po ang ating Panginoon. Tayo nga po ay manalangin sa Diyos. Dakila at makapangyarihang Diyos, O God, minsan pa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, Lord, na iyong pong binigay sa amin, na tinipon mo na naman po kami, Panginoon, sa bahay na ito, sa aming pong bahay, panambahan, Lord, para makarinig po kami ng iyong mga banal na salita, O God. Samahan mo nga kami, Panginoon Diyos, ang iyong banal na presensya, Panginoon, ang siyang kumilos sa bawat isa po sa amin, ngayong araw po na ito, O God. Pasukin mo ang mga kasing-kasing, Panginoon, ng iyong mga anak na nandito, ngayong araw po na ito, O Diyos. Bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord, sa iyong mga salita, O God. And we pray, O God, for the Holy Spirit, na siya nga po, Panginoon, ang siyang kumilos, Lord, sa aming kalagitnaan ngayong araw po na ito, O Diyos. Praise you, Jesus. Ito po ang iyong mga samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen.
Sige, pakibukas nga mga agsoon doon sa Ikalawang Pedro. Sige, maski wala po kayong mga Biblia, mayroon po dito, makikita po natin dito. And then sa mga tiga-Negros po, magbuha na lang po kayo ng yung ballpen, saka notebook. Isulat nyo na lamang po yung mga maririnig yung mga verse po. 2 Peter chapter 3. Pamaminaw lang muna, sandali lang to. Mga pilang gusto niyong oras? 30 minutes? Or 3 hours? 2 Peter chapter 3 verse 18. Pinakalas po na verse ng 2 Peter, ang sabi po dito, ilagay natin sa Bisaya. Kay naka-ano yan sa English. Pagkakaroon sa Bisaya. Sige. O, dito Calvin. Dire. Dire. O, sige. So, ang sabi po ng Biblia, Tagalog po yung Biblia ko, pero susundan po ninyo dito sa projector po natin. Ang sabi po dito mga kapatid, sa halip, sabi niya, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Kailangan po natin lumago at sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ano po? So ito po yung itinuturo po ng Biblia mga kapatid, ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos bilang mga Kristiyano. Ano po? Kay lahat po tayo mga nakapakinig na po ng salita po ng ating Panginoong Diyos, di ba? Nung year 2017 po, ito yung first na nakarating po ako diri sa Liloan. Una pong namin pinuntahang bahay doon sa bahay ni na Fatima. Yan. And then doon sa bahay ni na Luis, di ba? And then sa bahay ni na Charis. And then last doon sa bahay ni na Althea. Ano po? So sila po yung mga una na nabahaginan ng salita po ng ating Panginoong Diyos diri sa Liloan. Ano po? So, doon sa year 2017 na yon, ano mga kapatid, kumbaga may plano na ang ating Panginoong Diyos. Hindi niyo mapapansin na maski nandun po ako sa Negros noon, sige ako balik-balik diri sa Cebu, nagba-Bible study ako doon sa kanila. And after kong mag-Bible study, balik na naman ako doon sa Negros. Doon siya for pila ka tuig. And then medyo kay malayo pa ng Negros. Minsan mahaba na hindi ako nakakabalik. Pero tingnan mo, kung may plano talaga ang ating Panginoong Diyos, ano po, hanggang nagkaroon na nga po tayo ng church diri sa Cebu, diri pa sa silingan ninyo. Di na papansin yun. Ang ibig pong sabihin mga kapatid, mga igsoon ko diyan, mayroon talagang plano ang Panginoong Diyos sa inyo. Ano pa? Lalo ninyong ilapit yung inyong mga sarili sa salita po ng ating Panginoong Diyos. No? Okay, hindi po ito sa pribilehiyo ng iba ba? Hindi po ito para sa iba, kundi sa inyong sarili po mismo. Sumabot po yung i-invite ko rin po si Sister Geraldine. Hindi nyo pa nakikita si Sister Geraldine, siya po yung mama ni Fatima, na ang lola nila, yung miyembro po ng church na nasa London. Hindi po sila makauwi ngayon dito sa Pilipinas kasi pandemic. Ano po? Amen? Okay? So ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ay maging spiritually mature or malabo na ba sa pagiging Kristiyano. Okay? Ano pa? Kagaya anong una, kayo mga bata pa, ilang taon mo pa lang noon pati ba? Anong pumunta kami dyan sa inyo? 7 pa lang mo yan, no? Ngayon, ilang taon mo na? 17, 18, 19, 20, 21, o 4 years na. Ilang taon ka na ngayon? 11. Baby pa siya. So yun po.
Kasi po kung bakit kinakailangan kasing mag-mature po ang isang tao kasi di ba habang nagma-mature po tayo, dumadami po yung kaalaman natin ba? No? Para sa grade 1, kumbaga nung grade 1 po tayo, mga basic lang yung itinuturo. Pero habang nagsugay ka, lumalaki, lumalawak yung itinuturo po sa atin sa school. Ano pa? Ganon din po pagdating sa ating Panginoong Diyos. Napakarami pong ituturo niyan. Hindi lang po sana tayo mag-stick doon sa basic, kundi talagang mag-grow tayo, maging mature. Bakit? Kaya ang pagiging immaturity, mga kapatid, ito po yung nagbibigay ng problema sa isang tao sa kanyang pagiging Kristiyano. No? Pagka ang isang Kristiyano kay hindi po matibay, madali po siyang mawala. Ano pa? Ano po? So kailangan, mga kapatid, kagaya po ng binabasa po natin dito, na sinabi po ng Biblia, kinakailangan, mga kapatid, na tayo po ay lumago sa ating, sabi niya dito, patuloy po tayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Ang isa pong purpose ng church, mga kapatid, kung bakit po namin kayo ini-invite sa mga pagtitipon, kung bakit po namin inaalok na mag-Bible study tayo, kung bakit po natin inaalok na mag-devotion po tayo, mga kapatid, ang isang purpose po ng church, besides salvation, yun po yung talagang number 1, mga kapatid, na plano ng Panginoong Diyos. Kaya may church, yung maligtas po yung ating kaluluwa ba? Na? Ito po yung talagang number 1 na layunin ng ating Panginoong Diyos, yung maligtas po yung ating kaluluwa. Okay? So, ang isang purpose po ng church besides salvation is to help or ang tulungan po ang bawat isa na maging spiritual mature. Yung palakihin namin kayo, ano ba? Amen? Sabi ko kanina, pag mga baby pa, kaya nandyan pa talaga yung halos everyday na i-inviting, susunduin, pakakainin, basta lahat po ng gagawin natin parang baby ba? Kaya lang habang nagdugay-dugay po, kailangan talagang nandun na rin po yung makita po natin na lumalakas na ba yung tiil? Alam, bakit parang gusto na yata ni pastor na wag na tayong invite na, yung tayo na lang ang pusang pupunta. Oh, praise the Lord! Siguro pag nakita ko yung may ganun na, yung sa isang linggo ngay kay may mga pusang pupunta, siguro ngay kay maramdaman nyo lang yung puso ko, siguro tuwan-tuwa ako. Kaya ibig kong sabihin kasi talagang kumikilos na yung salita po ng Diyos sa ating mga puso. Amen? Ano pa? Nasusundan po natin? So, ang isa pong purpose ng church, mga kapatid, ay maging malago po tayo. Ano bang sabi sa Bisaya? Kinahanglan managtubo. Oy, praise the Lord. Managtubo ko, no? Di ba? Managtubo ba? Ibig sabihin yung liso, pag itinanim mong ganyan, tubo na siya. Pero pagka nagtubo na ng ganyan, dapat hindi lang siya mag-stay na ganun ha. Kailangan lalaki siya ng lalaki. Yan. Ano ba? Kaya kung malaki na siya, kung dagko na yung itinanim nating liso, kung gamay pa siya, madali pang masaktan niya. Kung bakit ang sabi po ng Panginoon Diyos na kailangan managtubo, kaya kung malaki na ng malaki yan, hindi mo na matutumbayan. Di ba? Okay? Maski ano pong mga problema, pagsubok ang danasin nung itinanim mo na yan, hindi na po yan basta matutumbalan. Masaktan man siya, halimbawa bumagyo, matanggal yung isang sanga. Okay lang, sanga lang yan, tutubo pa rin yan. Okay, matibay naman na siya, mature na po siya. Okay? Matatag na po siya, kay kumbaga na talagang nakaroot na siya doon sa pundasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sundan po natin ano pa. So, ang layunin po ng church ulit, mga kapatid, ay maging spiritual mature po natin tayo. Ano pa? Sa saang mga aspeto. Man ng mga aspeto na mag-mature kami, pastor. Halimbawa, dito po sa hinahawakan po natin na Word of God or mga Biblia. Ako inaamin ko po, nakilala ko po yung Panginoon. Naging born again po ako, lampas na po ako noon ng 40. Pasalamat nga yung mga bata pa, mga fresh pa yung mga
mga huna-huna ba, madali pang mag-memorize. Pero ako po noon, talagang wala na kay tigulang naman na ako noon. And then, ang nakakalungkot pala, maski isang salita ng Diyos, wala akong alam. Tinuod kaya yon. May memory verse kami doon sa church noon, nung papuntahin na, ikaw Brother Mario, yung memory verse mo. Talagang naganyan ako eh. Next time na lang sister, kayong leader noon na nagaganyan. Kaya hindi pa ako nakaprepare. Yun pala ibig sabihin ng hindi pa nakaprepare, walang laman, wala akong alam. Yung time na yun, ano pa? So ibig sabihin kasi kaya lang, naiintindihan po noon ng leader namin kasi nag-i-start, nag-uumpisa pa lang ako na maging Kristiyano nun po yan. Amen? Amen. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, inabot na po tayo ng 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years. Ang nakakalungkot doon mga kapatid, maski isang memory verse, wala pa pala. Ano yun? Lumago ba siya? Hindi. Ang gusto po ng ating Panginoong Diyos na makita niya para maipakita po natin mga kapatid na we are spiritually mature unang-una sa kanyang mga salita. Okay? Bakit? Para anytime halimbawa nandun tayo sa labas, kinahanglan na kailangan mong sabihan yung tao ng Word of God. Paano po natin masasabihan yun kung wala naman pala tayong dala-dala? Okay? Ano pa? So ang gusto po ng ating Panginoon Diyos, kailangan managtubok tayo unang-una sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Okay, haharap po tayo sa Panginoon. Paano kung ang requirements pala ng Panginoong Isus, hindi natin alam, sasabihin ko lang to. Paano kaya ang requirements ng Panginoon pag humarap tayo sa Kanya? Ano ang alam mong salita to? Tapos wala pala tayong alam. Oy, nakakalungkot po yun. Ibig sabihin, hindi ka papapasukin doon sa pintuan niya. Saan po tayo papasok? Doon sa kabilang pinto. Sa kabilang pirtahan ba? Anong pirtahan po yung kabila niya? Kasi dalawang pintuan lang po yan ang pupuntahan ng kalag sa tao. Yung pintuan papunta sa langit at pirtahan papunta sa impyerno. Ano ba? At ang nandun sa harapan ng pirtahan sa langit, ang ating pong Panginoon. Siya po ang judge. Ano pa? Ibig sabihin ng judge, mga iksonggo, ang ibig sabihin ng judge, siya ba yung tigahatol? Ang sa Bisaya, yung tigahatol. Tigahatag ba ng judgment? Ano ba? Nandun ang Panginoong Isus. Now, kung pagduol natin sa Kanya, hindi pala tayo worth na pumasok doon sa ibang pintuan yung pupuntahan po natin. Amen. Amen? At pagdating po ng time na yun, mga kapatid, wala na po tayong magagawa. Kaya itong mga bagay na ito, dito po natin maipapakita sa ating Panginoong Diyos na karapat-dapat tayo po ba? Amen? Amen. Masundan po natin, yan po kailangan mag-mature po tayo. Una, mga kapatid, sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ganun po ang gawin natin. Napakarami po mga kapatid na ibinibigay ng oras sa atin ng ating Panginoon. Mga igsoon ko. Wala naman akong Biblia, Pastor. Mayroon kang cellphone. Marami pong application ngayon. Hindi na po imposible. Maski wala po tayong daladalang Biblia, basta meron tayong cellphone, magkakaroon po ng Biblia yan. Ano pa? Amen? So, ang isa pa po mga kapatid na gusto ng ating Panginoon Diyos na makita niya na nag-grow tayo ba? Yung parang nagtubok, diba? Nagtubok ay sa pananalangin po natin. Hello? Sino na ang kabalo rin mag-pray? Taas ang kamay. Ang pag-ampo mga ison ko, ito po yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon Diyos. No? Sana wag lang po tayong manalangin sa Panginoon pag yung time na nandun na tayo sa higaan ba na hindi na tayo makatayo kay may grabe na yung sakit. Ano pa? Wag lang po sana nating maisipan na mag-ampo pagdukot natin sa bulsa natin ngayon kayo walay unod.
Actually, guilty po lahat yung mga tao. Pag okay ang kalagayan po ng tao, hindi maalalain na kausap magpasalamat sa Diyos. No? Kaya tingnan mo, nung malis na kasi si Jeffrey. Si Jeffrey, talagang totally nanibago siya. Nanibago siya ba? Kaya dito siya nakakita na pag mata niya sa buntag, devotion, pray. After ng devotion, prayer ulit. After ng prayer na pagkahaba-haba, may closing prayer na naman. And then after that, kain na tayo. Pagharap namin sa lamesa, pray ulit. Ang ano pa dito talagang siya yung pinipilit na namin na mag-pray. Pray na Jeff, pray. talagang totally nanibago siya sa naging routine dito ba. Ano ba? Kumbaga, ito kasi po yung kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. No? Yung maging responsible tayo ba sa pakikipag-usap po natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ano po? Hindi po importante ngayon ang pagkagaling-galing mong mag-pray. Hindi nga importante na talagang basta ang importante po, lalo kung ikaw'y nag-iisa, bago po tayo kakain. Ano ba? Bago po tayo kakain, simpleng magpasalamat lang tayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Yung si Jeffrey noon, medyo nasanay na siya sa ganung routine. Kaya lang, umalis din siya dito. Ambot kung nakalimutan niya yung mga itinuro namin sa kanya dito, nasa sa kanya na rin po yan. Kaya nag-uumpisa pa lang siya kasi kumbaga bagong tanim. Kaya lang, natanggal na naman siya ulit. So hindi po natin alam kung hanggang saan abot yung pagtubo niya. No? Okay? Nagsimba na mo? Uwa, kumangkod ako. Siya talaga. Ganito Tapos, rin, sige. ganun po yung mga ganun po yung ginagawa namin mga kapatid sa mga tao, yung turuan po kayo na maging malalim ba? Maging malalim yung ugnayan po natin sa ating Panginoon. Amen? Ano po? So ang pangalawa mga kapatid na gustong makita ng ating Panginoong Diyos na tayo ay nagtubo o hindi tumigil sa bagay na yun mga kapatid, ay ang sa pananalangin po natin. Okay? Ano po? Ano pa? Ang gusto pa rin po ng ating Panginoong Diyos na makita, mga kapatid, na tayo ay nagtubo na o lumaki na sa atin pong pag-praise and worship ba? Okay? Ano yung praise and worship? Yung pag-awit po natin sa Ginoo. Alam mo niyo, pag ganito pong mga kanta, wala po tayong ibang kinakantahan. No? Mga spirit, mga Christian song po, mga religious song, hindi po tayo kumakanta sa tao, kundi sa atin pong Panginoong Diyos. Now, amen? Amen. Mga kapatid, now, tanungin po natin yung ating mga sarili. Ilang Christian song na kaya yung na-memorize ko? Ilang Christian song na kaya nung maski hindi ako magbasa, maski nakapit. Hindi nyo nababansin, pag kumakanta tayo talagang halos ayaw kong ibukas yung mata ko ba? So gusto ko layo kong nakapikit. Kasi pag kumakanta po tayo ng Christian song, wala po tayong ibang kinakantahan kundi ang atin pong Panginoong Diyos. No? Mas maganda nga ngayon na nakamas tayo ba? Kaya pag lumalabas ako, basa kayo kasabas, manong pag kumakanta ka na lang para sa Ginoo. Kaya hindi naman makikita ng mga katabi mo ngayon ang ginagawa po natin. Kaya nakamas man. Okay? So, yun po, kumbaga, kagaya nung sinabi po kanina ni Lisa, itaas natin yung ating mga kamot. Kailangan, pag kayo kumanta po tayo sa Ginoo, kailangan pilitin po natin na itaas yung ating mga kamot. Kaya Ginoo man ang kakantahan po natin. Pero ang gusto po ni Satanas, huwag mong itaas yung among kamot. Kaya ang pagtaas po kasi ng kamot mga kapatid, dito po natin ipinapakita sa Diyos. Una, yung pag-surrender natin sa Kanya ba? No? Kaya, sumuko ka lang! Di ba? Nakapok! Kaya ibig sabihin po, yung isang ibig sabihin ng pagtaas sa kamot, yung sumusurrender tayo ba sa Ginoo? Okay? Ano pa? Ang isa pa pong ibig sabihin ng pagtataas po ng kamot, ibig sabihin yung pinupuri natin siya ba? Na talagang gusto nating abutin yung kalwalhatian ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pag-awit natin sa Kanya. Okay?
tanungin po natin yung ating mga sarili, nasaan na kaya yung estado ng pagpupuri ko sa Ginoo. Siya. So, yun po yung mga aspeto na gusto po tayong makitang tumubo ng ating Panginoon Diyos. Okay? Ano po? Okay. Kailangan po, kung nag-i-eskwela ka tayo, talagang ngayon kayo parang, di ba nung una, competition din ng eskwela eh. Kailangan galingan mo para pagdating ng graduation, naakay medal, naakay award. Ibig sabihin, pag ginagalingan po kasi natin mga kapatid sa school, may nakaready sa iyo na award, di ba? So ganoon din po sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Pagka ginagawa po natin lahat yung effort po natin, pag humarap tayo sa Kanya, ito ang reward ni mo. May crown. Crown actually ang ibibigay ng Panginoon, hindi medal. Pinakabulang man sa Biblia. Ang ibibigay pong mga reward ng ating Panginoong Jesus sa mga taong kinaluluguran niya yung talagang word na bigyan ng reward, crown po ang ibibigay ng ating Panginoon. Okay? Lahat po ng gawin natin nakalulugod sa Panginoon, may nakaready pong reward po yan. May nakareading award. And then, ang Panginoon ngayon, kaya hindi pa siya bumabalik, nagre-ready siya ng mga kwarto doon sa langit ba? And then, nakita po natin mga kapatid, dito sa, di rin na lang sa kalibutan, hindi pa parehas ang mga kwarto, di ba? Na ay mga kwarto na mga magaganda, na ay mga kwarto na may kutsyon, na ay mga kwarto na may aircon, mga malalaki. Depende, mga kapatid, kung pinagsikapan mong tumira sa bagay sa kwarto na yon, yun ang magiging kwarto mo. Yun siya. Ganun din po, pag nakita ng ating Panginoon yung ginagawa natin sa Kanya, pagpunta, dito ka kay maganda yung record mo, aircon. Pero pagkapasang-awa lang, dyan ka lang sa sahig. Yan ka lang sa gamay na kwarto. Parang ganun ba? Ini-example ko lang to. So, ibig sabihin, lahat po ng ginagawa natin diri sa kalibutan, pagharap po natin sa Ginoo, ang Ginoo ang magbibigay. Depende sa ginawa po natin. Okay? Ano po? Ano pa? Yung gusto pa po ng ating Panginoon na makita, na lumago po tayo, nag-mature po tayo, ang isa pa po, mga kapatid, yung pakikipag-deal natin sa ibang tao. Kung ano yung nakikita ng tao sa atin, mga kapatid, kailangan iba na. No? Nung hindi pa po natin nakikilala ang Ginoo, aminin po pa natin o hindi, ibang klaseng yung pagkatao natin ba. Pero habang nagpapatuloy po tayo sa Ginoo, unti-unti na binabago niya, hanggang ang nakikita na lang sa atin ng tao, iba na. Di ba? Hanggang pati po tayo na yung maging reason para yung mga tao magpatuloy sa Ginoo. Okay? Ano po? So dapat lumalago po tayo dyan kung paano po tayo makipag-deal sa mga tao diri sa lugar po natin. Ano po? Amen? Amen. Ano po? And then ang isa pa po ang isa pa po na gustong makita ng Panginoon na lumalago po tayo, yung ating pong pagbibigay. Ano yung pagbibigay? Yung tabang po natin sa Ginoo. Ano po? Kaya kung wala po yung pagbibigay natin sa Ginoo, hindi po aandar ang church. Di ba? Amen. Sa tabang po natin, mga kapatid, sa mga halad na ibinibigay po natin sa Ginoo, kaya nagpapatuloy ang gawain ng Diyos sa isang lugar. Okay? So dapat kung mahal po natin ang ating Panginoon, dapat mag-level up din po yung klase ng pagbibigay po natin sa Ginoo. Ano pa? Yun po siya. So ito po yung mga bagay, mga kapatid, na gustong makitaan po tayo ng Ginoo ng paglago. Ito pong isang kasama natin dito sa online, yung tiga-Tubuso. Nagkakilala po kami niyan kay year 2016. 2016 pa po siya. And then, pero nung time na yun po, hindi pa po siya totally nakikonnect sa Panginoon sa pamamagitan po ng simbahan po na ito. Pero nagba-Bible study kami sa kanila. Patuloy na nagba-Bible study sa kanila hanggang kumilos yung Panginoon sa buhay niya, hanggang
hanggang isinorender po niya yung buhay niya sa Panginoon, nagpabaptize po siya. And then, mula po noon hanggang ngayon, yung klase ng paglilingkod niya sa Ginoo, hindi ko nakitaan ba na nagbago. Bagkus talagang pataas ng pataas, palago ng palago, pa-improve ng pa-improve. Ano po siya? So ganun din po yung kasi yung gusto po namin na talagang ang sabi ko nga po kasi sa kanya, habang nabubuhay po tayo, yung habang may time pa, gawin na po natin ito na lingkod sa Ginoo ba? Huwag na po natin totally na pahalagahan yung ating mga sarili. Ano po? Kaya tinan mo, sige siya tabang, maski na ako dire, sige tabang, man yung church po natin sa Escalante, siya po yung nagtatabang. Kaya ang sabi ko sa kanya, kailan kaya ako makakakita ulit ng mga kagaya ng mga anak ng Diyos na ganito. Dito sa alam ko po dito sa Cebu, basta patuloy lamang po tayo maglingkod sa Ginoo. Tingnan niyo, according sa faith ko po ba, ano pa, makakahanap pa rin po ako ng maraming mga matitikas ba na nagpaglilingkod sa Ginoo diri sa liluan. Amen? At sino po yung mga tigaliluan? Kayo po. Kayo yung mga tigaliluan dito, kaya pilitin po natin na tayo ay maging malago, pilitin po natin na tayo ay maging matatag sa paglilingkod po natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ano pa? So, spiritual maturity, mga kapatid, hindi po yan nakukuha sa edad. Okay? Hindi, bata pa naman ako, pastor. Hindi po yan, tinan mo si Lisa. Sabi ko nga si Lisa, makita nyo yan, multitasking yan. An example ko na yan eh, yung klase ng paglilingkod sa Ginoo. Magmula sa umaga, basta't narito siya, magmula sa umaga hanggang gabi. Ito siya. Pag araw ng linggo, tinan mo, malumaga pa lang, kikilos na yan, mag-i-invite pa siya ng mga tao. And then, ang dami niyang mga ministry, na mamaya mag-opening tayo, siya na naman ang kakanta. After natin kumain, maya-maya, siya na naman ang maghuhugas ng mga pinggan. Ganun po siya. Ibig sabihin talaga, yan yung mga nagtutulog. Okay? Ano pa? At nakikita po ito ng Ginoo. So, spiritual maturity, mga kapatid, hindi po yan nakukuha sa edad. Kung bata ka pa, kung matanda ka na, kung gusto mo talagang lumago sa Panginoon, talagang ito po yung gusto ng ating Panginoong Diyos. Okay? And spiritual maturity, mga kapatid, hindi po rin yan nakukuha sa appearance. So, yung itsura ba? No? Meron ngang mga, tinan nyo yung siguro napanood nyo na sa TV, yung nag-preach ba, si Butchikik, ay Butchikik ba yun? Jubikik, ano ba yun? Si Nick Butchikik, yung walang tiil, walang kamot. Oo, yung walang dalawang kamot, walang dalawang tiil. Tingnan mo. Pero tingnan mo yung tibay, yung tatag ng paglilingkod niya sa Ginoo. Hindi ngayon naging hadlang yung appearance niya para makapaglingkod sa Diyos. See? Yung pastor, kaya hindi ako magaling magsalita. Hindi po ganyan. Basta kung talagang pursigido po tayo na lumago sa paglilingkod po natin sa Ginoo, mga kapatid, tayo po mismo ang gagawa ng paraan. Okay? Amen. Ano pa? And, ang isa pa po, mga kapatid, spiritual maturity is not a matter of achievement. Ganun po siya. So, ang gusto ko pong sabihin dito, mga kapatid, spiritual maturity is a matter of character. Yung buhay natin po siya talaga. Kumbaga, kung matimbang talaga ang Panginoong Diyos sa buhay natin, pagsumikapan po natin na maging malagtubo sa ating Panginoong Diyos. Okay? Ano pa? Nasusundan niyo pa po ako? And then, ang isa pa pong spiritual mature person, ang isa pong kailangan na makita po na lumago po tayo, mga kapatid, ay positibo po tayo sa lahat po ng klase ng pressure na pagdadaanan po natin. Ano pa? Sundan po natin. A spiritual mature person is positive under pressure. Okay, kung pre-pressure ka na po, yun yung mga tendency na hindi po tayo makapagpatuloy sa Ginoo kasi, no? Amen? Ang sabi po niya doon sa Santiago,
Santiago chapter 1. Kanya ka na? Sa James. Kung hindi mo makita sa Santiago. Oh, nagpo-projector pa pala siya. Nandyan yan si Santiago. Paka-English yan, English siya. Ayan, si Jacobo. Jacobo sa Bisaya dyan. Chapter 1. Jacobo. Ayan na, sa verse 1. Chapter 1, verse 1. Dili, 2. Sabi po niya mga kapatid, tanawan niyo po dun sa Biblia. Sabi niya dito mga kapatid, na mga kapatid, magalak kayo, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi niya. And then sa verse 3 isa, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sabi niya. And then sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So lahat-lahat po tayo mga kapatid, dumadanas ng iba't ibang klase po ng problema. Amen? Taas po dito sa kamot ang walang problema. So lahat po tayo mga kapatid talagang dumaranas po tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok sa atin pong mga buhay. Ang tanong mga kapatid, mga igsuon ko, how do you handle them? No? Paano po natin i-handle ang mga problema na dumarating po sa ating mga buhay? Ano po ang mga problema ito? Ang isa pong matinding problema na kinakarap po natin mga kapatid, spiritual. No? Spiritual problem. Kaya tinan mo, marami pong mga tao ang hindi po nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Ginoo kasi hindi po nila kayang handlein ng maayo ang problema ang dinaranas po nila. Okay? So ang sabi po ng Biblia, magpakatatag kayo, sabi niya, sa pag kayo po ay dumaranas ng mga pagsubok. Sabi niya, para po ano man ang mangyari sa buhay po natin mga kapatid, nananatili po tayong nakatayo. Okay? Amen? So, hindi ko na po siya masyadong habaan. Ito na lamang po mga steps, mga kapatid, steps to spiritual maturity. Paano po tayo magiging mature sa atin pong pananampalataya? Paano po tayo lalago? Paano po tayo magiging matibay sa ating spiritual life? Una, mga kapatid, hindi po tayo lalago kung hindi po natin gustong lumago. Di ba? Amen? So dapat nandun po sa puso natin mga kapatid, we must have the desire to grow. Di ba? Halimbawa, si Fatima kay grade 5 na niya. Siyempre, makakarating siya ng grade 6 kung gusto niyang makarating ng grade 6. Di ba? Ganun po siya. Ibig sabihin, nasa ating sariling desisyon po talaga kung paano pong lumago, paano pong maging matatag ang isang tao. Okay? Ano pa? Sa ating personal na buhay din po yan. Kaya sabi pag may problema sa tao, hindi ko na kaya. Tapos ang advice lang ng iba, kaya mo yan, pakatatagin mo lang yung pagpakatatag ka lang. Salamat. So ibig pong sabihin talaga, wala pong ibang tutulong sa buhay po natin, kundi sarili po natin mismo. Okay? Ano pa? Ibig sabihin, magsisimba ako mama. Hindi, huwag na kayong mayagawin tayo. Hindi, magsisimba muna ako. Ganun siya. Ibig sabihin, maski ano pong pigil ng ibang tao, mga kapatid, kung gusto po talaga nating lumago, lalago ka pa. Okay? Si Brother Noli, ang daming mga sakripisyo na ang ginawa na niya dito sa lugar po natin. Lumunto na, sige siyang kuha ng mga tao, sige siyang angkas. Pero tinan po natin, mismong yung tao kung ayaw talaga nilang lumago, mga kapatid, maski anong sundo ang gawin ng isang tao, kung ayaw niyang lumago, ayaw niya talaga. Okay? Pero kung gusto mo talaga natin lumago, maski walang sundo, pupunta ka dyan. Amen? Yun po
Ang steps po mga kapatid to spiritual maturity, mga kapatid, una, we must have the desire to grow. Ano pa sa Bisaya yung gano'n? Desire to grow. Yung mayroon tayong desire na mag-grow ba? Pangandoy yun. Kailangan kinahanglan na naakay pangandoy na magtubo. Ganun ba siya? Ganun siya? Amen? Ano po? So we will never grow, mga kapatid, unless we want to grow. Okay? Kagaya ka ng bata. Yung bata, alis si Jeremiah, maski hindi pa nagsasalita yan, maski ganyan pa lang yan. Tinan mo, ang talagang ang desire ng isang bata, yung lumaki siya, wala nga. Di ba? Ang bata talaga, ang maski sino po, tayo rin po, dumaan po tayo sa pagkabata. Ano pa, talagang gusto natin maging teenager na. Wala pa nga tayo minsan sa teenager. Kumikilos na tayo sa pagiging teenager. Excited ba? No? Kaya kung dili sa kalibutan excited tayong lumaki, ganun din po sana spiritually. Okay? In spiritual, kumbaga in physical, tayo po bilang mga tao gusto po nating mag-grow. Likewise, in spiritual, mga kapatid, kailangan we must want to grow. Okay? Ano pa? Amen? Amen. So, number 1 po, steps to spiritual maturity. Kailangan mayroon po tayong desire sa ating sarili po mismo. Talagang pakahangarin po natin na tayo po ay mag-grow. Example ko, noon pong church namin doon sa Baguio City, unang-una kong nag-attend, nakaupo lang ako ng ganyan. And then, dadako po tayo sa ating second offering. Tinatawagan ko po yung mga kakanta. So, may kakanta, 5 sila. Grupo ba? Choir sila. Nakaupo ako ng ganyan ka. Gusto kong mag-membro. Kumbaga gusto ko rin tumayo sa harapan. Gusto ko rin kumanta. Kumbaga sa puso ko, gusto kong makasali doon sa grupo ng kumakanta. Ibig sabihin ko talagang pakahangarin natin ba? No? So ang ginawa ko, nakipagkaibigan ako doon sa miyembro ng mga singer na yun. Ang galing yung kumanta, no? Sali ka! Woo! So sabi niya, ang ganda nung ang gagaling yung kumanta, no? Sabi niya. Tapos ang sabi ni Brother Joseph, sali ka sa susunod. Hindi, tinan mo, yung laman ng puso ko, next Sunday, ibinigay na kaagad-agad ng Diyos. Nagkumanta na rin ako doon sa harapan. See? Kaya kung nakita po ng Panginoong Diyos yung desire ng puso po natin, mga kapatid, talagang doon yung gagamitin ng Diyos ba para pakahangarin po natin na lumako po tayo sa paglilingkod sa ganyan. Okay? Ano po? Kita natin? So, in spiritual, mga kapatid, we must want to grow. Pangalawa, paano po tayo steps to spiritual maturity? Kung paano po tayo magiging matibay sa atin pong pananampalataya. Ang spiritual po kasi yan, ang spiritual po, yan yung pilit na sinisira ni Satanas ba? Kung kaya niyang tumbahin yung spiritual life po natin, yun yung araw-araw na ginagawa ni Satanas. Okay? So, ang number 2, mga kapatid, na steps to spiritual maturity, para po tayo maging matibay, kailangan maging malusog po tayo, kailangan maging nourished. Di ba? Kung tao ay kayo talagang nagpapalaki ng muscle, para kayo maging matatag. Ano ba? Ganun din po, dapat ang atin pong spiritual life, mga kapatid. Okay? Kumbaga, ang isang bata, kung bakit ko laging ginagamit ang bata, kaya siyempre sila man yung mga lalaki, di ba? A child, or ang isang bata po, mga kapatid, a child cannot grow physically without proper food. No? Ano po? Kung tayo nga rin na mga tigulang na, kung hindi tayo kakain, kaya talagang manghihina tayo ba? No? Ganun din po ang isang bata, kaya tinan mo, from morning hanggang gabi, talagang inaalagaan ni Sister Shirley, si Jeremiah, pakainin ng yung, kumbaga, pakainin siya ng pakainin para maging matamad, para tinan mo, maging strong siya ba? Okay? So, mga kapatid,
in spiritual, mga kapatid, hindi po tayo magiging malakas, hindi po tayo magiging matatag, hindi po tayo magiging mature without feeding on God's Word. No? Amen? Kaya kung ang physical po mga kapatid, kaya kailangan para maging matatag ka, physically, kailangan kumain ka ng physical food. So spiritual mga kapatid, spiritual, para maging mature ka, para maging matatag ka, kailangan lagi po natin siyang pinapakain ng spiritual. Okay? Ang sabi po doon sa Mateo 4:4, memorize niyo na yan? Ang sabi po doon sa Mateo chapter 4 verse 4 mga kapatid, ito tinama physical saka spiritual, yung sinasabi niya ng Biblia. Yan na. Ang sabi po dito ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Physical po yan. Physically, kumakain po ang tao araw-araw from morning, buntag, udto, hapon, naapay merienda, no? Para lumakas tayo. Ano po? So ang sabi po ng, kumbaga ang inaalagaan lamang po kasi ng tao yung physical. Okay? Pero ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, spiritual po mga kapatid, kailangan po natin ng salita po ng ating Panginoong Diyos para maging matatag po yung spiritual po natin. Okay? No? Masundan po natin ito. Ano po? Kung hindi po tayo kumakain, hindi po natin pinapakain ng salita ng Diyos ang ating mga spiritual, malakas nga po yung physical po natin, pero yung spiritual po natin, ito po yung wala. Mahina ba? Mahina. Ano ibig sabihin ng mahina? Walang lakas. Ano po ang ibig sabihin ng walang lakas? Walang magagawa. Okay? And then, ang ibig pong sabihin ng wala nang magagawa, papunta na po yan sa patay spiritually. Okay? Ano po? Masundan po natin, kaya wala man. Ibig sabihin kasi kung mahina yung spiritual po natin, madali lang bunutin yan ni Satanas. Amen. Okay? Kaya mahina man. Pero kung matatag siya, kung matatag yung spiritual po natin, ang sabi ko kanina doon sa James kanina, maski po, andyan na yung mga pagsubok, andyan na naman si Satanas. Tingnan mo dito, paglipat po namin dito sa balay na ito, marami rin po kaming mga pinagdaanan, mga problema dito. Physical, emotional, financial, physical. Tingnan mo, ang dami ng mga ano dito. Ang sabi ko lang po, kagagawa nito ni Satanas at wala pong magagawa si Satanas kung ang Panginoong Diyos talaga mas matibay yan sa atin. Di ba? Amen? Amen. Susundan po natin yan. Ano po? So kailangan mga kapatid, lagi lamang po nating pakainin ang ating mga spiritual ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Nasusundan po natin? Ang isa pa doon sa unang Pedro. Unang Pedro chapter 2 verse 2. Nana? Ang sabi po dito sa verse 2, mga kapatid, gaya puno ng sanggol, gaya ng baby, sabi niya, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. See? Ano pa? Dapat pakahangarin po natin na manabik. Ano sa Bisaya niya? Ug sama sa mga bata na bag-upang nahimugso, tinguhan ninyo ang espirituhanong gatas na walay sambog. Ang sabi kasi dito sa Tagalog, ang sabi niya dito, manabik, or yung ma-excite, yung bilisan natin uwi kay. Ang sabi ni Mama, ang ulam daw natin kay sinigang o lami. Mamalayo ka pa talagang gustong-gusto mo nang makaabot doon sa balay mo para makakain ka na, kay gutom naman na ka. No? And then para din si Jeremiah, pag gutom na siya, pag nagtitimpla si mama niya ng ano, talagang hilak na. Gutom na siya doon sa gatas. Ganun din po yung gusto ng ating Panginoong Diyos na pag sinabing Word of God,
parang gustong-gusto mo laging kainin yun. Eh? Amen. Yan po yung sabi ng Biblia. Bakit? Bakit po ito ang sabi niya, kayo'y manabik sa dalisay, nagatas na spiritual upang lumago kayo. Sabi niya, lumago kayo tungo sa kaligtasan. Okay? Nasusundan po sana natin itong itinuturo po ng Diyos sa atin. So, ang isa pa na kailangan, steps to spiritual maturity. Una, exercise. No? Exercise. And practice. Para po ang maging eksperto. Di ba? Pagdating sa mga bagay po sa ating Panginoon Diyos. Di ba? Pag mga buksingero, hindi yan ngayon nagiging buksingero agad-agad yan. Naghan sila yung mga ginhimo. Si Pacquiao, hindi naman nakaabot si Pacquiao sa ganyang estado niya. Nang ganun-ganun lang yan. Maraming mga practice, maraming mga disiplina, maraming effort na ginawa si Pacquiao para nakarating siya rin sa world champion niya. Ano pa? So ganun din po spiritually, kailangan gawin po natin yung effort po natin para lumago po tayo at maging matatag. Okay? Okay na? Nasundan po natin. Panghuli mga kapatid. Panglas na. Nasaan na yung projectionist? Ay. Dali siya. O dali kay panglas na. Ang panghuli na steps mga kapatid to spiritual maturity, ang panghuli na bagay na ituturo ng Panginoong Diyos sa atin para maging matatag po tayo spiritually mga kapatid. Ang sabi po ng ating Panginoon dun sa 1 chapter 15, 1 lang, only first 1. Chapter 4. Okay. Ito po mga kapatid, unawain po natin yung itinuturo ng ating Panginoon kung paano po tayo maging matibay, maging matatag, maging mature sa ating spiritual life. Ang sabi niya po doon sa 1 chapter 15 verse 4. Steps to spiritual maturity mga kapatid, stick to Jesus. Ano pa? Anong stick? Yung huwag hihiwalay. Yung nakakapit ka lang. Parang baby ka. Siyempre baby, pupunta ka sa merkado, yung baby mo, di ba? Kami nung bata, ganun kami. Habang naglalakad si mama, kay hawak-hawak doon sa hawak-hawak doon sa ano ng sinina para hindi mawala. Sige, maski saan po sinong nakaranas ng gano'n. Yung nakahawak doon sa laylayan ng sinina niyo. Ganyan siya. Ano pa? Kaya talagang andun kasi nakadepende siya doon sa kinakapitan niya ba? No? Kaya kung nakawala siya doon sa kinakapitan niya, wala na siyang magagawa. Naiwan na siya. So mga kapatid, para po lumago po tayo, maging matatag po tayo spiritually, stick or manatili sa ating Panginoong Hesus. No? Ang sabi niya dito sa John chapter 15 verse 4, sabi po dito ng Panginoon, manatili kayo sa akin, sabi niya. Anong Bisaya niya? Pabilin kamo kanako, sabi niya. Pabilin, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo, sabi niya. Oh, makakakunik po tayo sa ating Panginoon. Okay? Ano pa? Bakit? Kaya ang sabi niya po dito ng Panginoon, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Ibig sabihin na hindi nagbubunga, hindi nagbo-grow, hindi lumalaki, hindi nagiging matatag, hindi nagpapatuloy. Ano pa? Okay? Kaya ang sabi po ng Panginoon, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman, hindi kayo magbubunga or hindi kayo mag-grow, hindi kayo magmamature. Ito po yung sabi po ng ating Panginoon, kung hindi kayo mananatili sa akin. Okay? Ano po? So, panghuling step po mga kapatid na ituturo ng ating Panginoong Diyos kung paano po tayo mag-mature. Tingnan nyo yung mga sanga. Diba yung puno na ay mga sanga na bagong labas lang ba? Yung spiritual baby pa yan, kumbaga, spiritual baby pa.
Pero habang nakakonect po siya doon sa puno, hanggang lumalaki na siya ng lumalaki, hanggang nakakonect po siya doon sa puno, patuloy sa paglago yan, hanggang nagbunga na siya, hanggang naging spiritually mature na po siya. Okay? Ano po? Na maski po anong klaseng bagyo ang danasin po ng sanga na yun, basta nakakonect po siya doon sa puno, masaktan man siya. Ano po? Masaktan man yung sanga na yun, hindi lang, hindi balik, maghihilom din yung sugat na yan. Ano po? Amen? Ano po? So, kaya ang sabi po dito, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sabi niya. Ano po? So kung gusto po nating lumago spiritually, gusto po natin na maging kapatipakinabang sa Ginoo hanggang sa dulo po ng buhay po natin, mga kapatid, kailangan manatili po tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya siya man lang ang nagbibigay po sa atin ng nourishment, ng yung kailangan po natin spiritually. Tingnan nyo. Hindi ko ma-imagine sa isang buwan. Hindi ko ma-imagine ngayon sa isang buwan na hindi ako makabasa kaya ng Biblia. Ano na kaya ang mangyayari sa atin? Na-try nyo na yung gano'n? Maski isang linggo lang. Ikaw, may Biblia ka? Wala. Good luck. sa cellphone mo, kung may Biblia ka? Huwag natin kumbaga, kung sa talatalagsa na lang na magbasa tayo ng Biblia, paano na spiritual? Paano pa kung wala? Ha? Hindi po yun yung gusto ng Panginoon, magiging mabunga lamang po tayo kung naipapakita po natin na nananatili po tayo sa Kanya. Amen. Ano po? And ang sabi sa verse 5, parang ganun din siya. Sabi niya po dito sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. Sabi niya. Ang ibig pong sabihin na kayo ng nagbubunga, mature na siya. Okay? Matatag na siya. Tigulang na siya spiritually. Pero kung hindi po tayo nagpatuloy sa pag-connect sa Ginoo, hindi po tayo lalagyan. Okay? Magiging dry po tayo niyan. Walang silbi siya pagdating po natin sa Ginoo. Ano po? So nawa, naipakunaw po sa atin ng Panginoon. Ulit, babalik po tayo doon sa pangalawang Pedro. Yung teksto natin kanina, mga kapatid. 3 verse 18. Yan. Ito po yung gusto ko ng ating kung saan po tayo nag-umpisa kanina, diyan din po tayo matatapos. Ano po? Ganun din, ang buhay po natin, nag-umpisa po yan sa Panginoon. Ang paglas po ng buhay po natin, magtatapos din po tayo sa Kanya. Okay? And then, kung ano po yung alimbawa, yung kung ano yung in-expect ng Panginoon nang ibinigay niya, nung gihatag niya yung buhay natin, kung ano yung in-expect niya sa buhay po natin, kailangan pagharap natin sa Kanya, na-meet po natin yung expectation niya. Na? Ganun po kasi, hindi po natin alam, mga kapatid, na hindi po natin alam kung pasalamat po kami at kinabot na kami ng ganitong mga edad. Salamat at binigyan po kami ng oras ng Panginoon para maiayos ba yung buhay po natin sa Ginoo. So kayong mga kabataan, hindi nyo po pwedeng sabihin na, ay bata pa naman ako, saka na lang. Hindi po natin ito masasabi kay ang Diyos man ang Diyos ang may control po ng buhay po natin. Ano po? Siya yung nagbigay ng buhay natin. Siya rin yung may karapatan na kuhain yung buhay po natin. So ang masasabi ko lamang po, yung expectation ulit ng Diyos nung binigay niya buhay natin, kailangan pagharap po natin sa Kanya, sasabihin niya, na-meet po natin yung expectation po ng ating Panginoon. Ano po yung expectation niya? Yan. Sabi niya, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo at sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Ano ba? Pilitin po natin ito. Ang sabi ko nga po kanina, hindi po tayo lalago kung wala po yung desire natin sa puso po natin na tayo po.
Huwag po nating i-take for granted po lamang ang Ginoo kay Ginoo yan. Kahadlok ha? Ano ibig sabihin ng take for granted? Yung parang binabaliwala lang. No? Dalawa ulit yan. Ang Ginoo at si Satanas. Kung binabaliwala po natin ang Panginoong Diyos, si Satanas ang binibigyan natin ng mas maraming oras yan. Ano ba? Pero kung binabaliwala po natin yung mga gawa ni Satanas, nakikita po ng Panginoon yung mga ginagawa po natin para po yan sa Ginoo. Okay? So dapat hindi po kami yung makakagawa po nito, kundi tayo mismo. Na? Tayo po ang may kakayahan na gawin yung ating paglago. Maski mayaman ka, hindi mo naman sabi yung spiritual mo, iasa mo sa iba. No? Amen. Oh, ikaw na lang ang magsimba, bigyan na lang kita ng pliti. Pag lumalago, yung inuutusan mo, pero ikaw, maski mayaman ka, walang magagawa ang pera mo pagdating po sa kaligtasan. Ikaw po mismo ang gagawa. Ano ba? Ikaw po mismo ang kikilos. Tayo po mismo ang lalago. Tayo po mismo ang lalaki. Okay? Maraming pong salamat. Yun lang man po yung maibabahagi ko sa inyo ngayong umaga po na ito. Purihin po ang Panginoon. Saka na? Kakanta kayo. Hindi ka nagkulang. Kanta kayo. Huwag ka naman kayo. Pagiging kuhan. Pwede rin. Kasama mo yung dalawa. Tayo natin. Ikaw ang magano na to. Yan, may sa tanan. Ato na punta sa offering, no? Tithes and offering igsuon. Ako mag-challenge kaninyo may tungkol sa paghatag. Amen? No? Ano kong apply sa panis? Please, Matthew chapter 26, verse 6. Kakanta kayo, Bing. Kanta kayo. Matthew chapter 26, verse 6. Okay, nana? Praise God, no? Akong basahon diri, igsuon, nag-iyon siya diri. Kanta tayo nang wala kang katulad, Bing. Samtang dito si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon, nga sa lahon, may usa ka babae nga miduol kang Jesus. Dala niya ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa mahalon kaayo nga pawmo. O gibubo niya kini sa ulo ni Jesus samtang nagkaon siya. Nakakita niini ang mga tinun-an ug nangasuko sila nga nanag-ingon. Kining pahumuta mahimo untang ibaligya, baligyag mahal o ang halin ikahatag ngadto sa mga kapos. Amen. Praise God. No, makita nato igsuon nga dunay usa ka babae nga diin nagauli ngadto kang Jesus Christ sa iyahang ginitaan igsuon nga although pahumot kini. Amen. Praise God. Igsuon, no? But pwede na to ni siya maihambin ngadto sa ikanang pulo. Amen. No? Nga wala siya magduduha igsuon sa ginaganon sa iyang pahumot. Iya bisan unsa nga mga wala man siya lain nga naa niya kundi kadto na lamang gayud nga mga butang. Amen. Praise God. Igsuon. O na nga wala man siya lain nga ikahalad ngadto sa Ginoo igsuon
maura kadto nga ang pahumot mo iyahang gihalad ngadto sa Dios igsoon, no? Makita nato ang iyahang pagkapit Paul diya sa pagkabanggiatagon. Amen. Okay. Praise God, no? Nga bisan sa iyang kakabos igsuon, bisan sa iyang pagkawadon, amen. Bisan sa iyang pagkawala sa iyang saman ang wala siya bisag pila nga sa lapi igsuon, but unsa ang naa sa iya yung ihatag ngadto sa Ginoo. Amen ba? Praise God, no? So karon kabuntagon igsuon ato nga akong gihangyo ang ato ang mga song leader para sa ato ang offering song. Amen? No? Mag-pray pa. Yes, God, no? Mamarugta ato ang buwan ang ato ang offering song. So ato inupo ang mga ulo. Nagbalaan ng malaygon nga Dios, Lord, salamat Ginoo. Nga taknas kabuntagon parigan Lord Jesus anya sa pagparigan magahatag sa mo ang pulo na bahin Ginoo sa mo ang akita parigan Lord Jesus paday ka o Dios magapupo magapaabri sa mga grasya mga panalangin o God Lord salamat Ginoo sa mga kamot nga magyatagon o Dios paday ka magapanalangin parigan sa matag usa Lord sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung yan yung atong mga worship team. Dali. closing prayer. May marugang tanan. Kung may worship leader pa rin, mayroon pang choir din na nabili ng ganyan din sana yung si Brownie. Minsan mo lang, sa namatay na. kung mamatay. Pwede ka nang gawin siya. Okay. Muli po, isang maraming salamat sa bawat isa. Napapagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Ganun din po dyan sa mga tiga Negros. Salamat sa inyo. Kaya inyo, malapit na tayong magkita-kita. Mga 2024 pa. So, naya pa. Kaya magtulog. Okay? So sa susunod po, dapat pandan yung desire po natin na mapaduol lang ng mapaduol sa Ginoo. Huwag po natin ubusin yung buhay po natin, yung oras po natin din sa kalibutan. Na
nawa na ipakona. Nabasa niyo po naman siguro yung mga salita po ng Biblia kanina, salita po ng Panginoon. Hayaan po natin na kumilos po sa atin pong mga puso. Hallelujah. Sige, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Praise you, Jesus. Dakila at makapangyarihang Diyos, minsan pa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo Panginoon, sa oras po na ito Lord, na kami Panginoon ay tinipon mo sa bahay na ito Panginoon, na kami po ay nakapakinig Panginoon ng iyong mensahe ngayong araw po na ito Diyos. Salamat o God, ipasok mo nga po Diyos ang iyong mga salita namin pong narinig sa puso, sa kasing-kasing ng bawat isa Panginoon, para hindi po ito mawala, hindi po ito nakawin ni Satanas Panginoon, bagkus ito po yung maging instrumento, Panginoon, ng paglago po namin spiritually, O God. Sakupin mo ang aming mga buhay, Panginoon. At sa pagtatapos po ng aming gawain ngayong umaga po na ito, Panginoon, sa iyo po namin lubos na pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon, Lord. Ingatan mo kami para sa isang linggo na naman, Panginoon, para sa susunod na Sunday, O God, kami ay muling magtitipon, maging masaya, Panginoon, na muling haharap sa iyo, God. Salamat, Lord. Ingatan mo ang bawat isa sa kanilang mga pagtatrabaho, sa kanilang mga pag-ieskwela, sa lahat po ng mga negosyo ng iyong mga anak, Panginoon. Kayo ang magpala, kayo, Panginoon, ang siyang lubos, Lord, na tumilos sa aming mga buhay, O God. Praise you, Jesus. Ito po kayo mga sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa po natin ang Panginoon Diyos. God bless you all. Sige, papuntahin natin dito sa harap si ano. Papuntahin po natin dito si Madam Mansing. Magyari si Sister Mansing, ano sa tubangan, para sa prayer. Kumpukan ka din. Pag-pray ka namin. Okay. Na salamat at alam po namin ito po si Sister Mansing. Salamat at sa kanyang kaarawan. Tayo yung mga kasama niya. Wala dito yung kanyang mga anak. Wala rin yung kanyang mga kapamilya. Pero binigyan po siya ng Panginoon ng mga tayo. Binigay niya kay Sister Mansing para maging kasama niya sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan na yung araw na ito. Ano po? So, hihilingin po natin sa ating Panginoon Diyos yung mas marami pang taon na ibigay ng Panginoon sa kanyang buhay, kalakasan at higit sa lahat yung pag-iingat. Okay? Iunat po natin yung ating mga kamay sa ating kapatid at tayo po ay manalangin. Praise Jesus. Dakila at makapangyarihang Diyos, Lord, ngayong umaga, ngayong araw po na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagkikihan, O God. Sa oras din po na ito, O Diyos, kami ay nagpapasalamat, Lord, sa buhay ni Sister Mansing, Panginoon, O God, na sa araw po na ito, Panginoon, ipinagdiriwang po niya, Panginoon, ang kanyang kaarawan, Lord. Salamat, Panginoon, sa isa na namang taon na yung dinugang, Panginoon, sa anak mo na ito, Panginoon, O God. At sa oras din po na ito, Panginoon, kami po ay nananalangin, Lord. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng marami pang taon, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Marami pang mga pagpapala at kalakasan, Panginoon, ang ipagkaloob mo kay Sister Mansing, God. At higit sa lahat, Panginoon, ang pag-iingat, Lord. Ingatan mo po siya, huwag mong hayaan, Panginoon, na siya magkasakit, Lord. Ibigay mo ang lahat po ng kanyang pangangailangan, Panginoon, at salamat din po, Diyos, sa paggamit mo, Panginoon, sa anak mo na ito, na dito po namin ginaganaw ang aming pagpupuri sa iyo, God. Salamat, Panginoon, Lord. Nawa, O Diyos, magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang buhay, kapanatagan, Panginoon, Lord, huwag mong bigyan ng maraming problema, Panginoon, ang anak mo na ito, O Diyos, magpustukan ang iyong pag-iingat at paggabay, ang siyang bigay, Panginoon, kay Sister Mansing, God. Salamat, Lord. Ganun din po, O Diyos, sa, dito po sa kanyang bahay. Panginoon, lagi kang maghari, O Lord, sa lugar na ito, O Diyos. Praise you, Jesus. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na pagpuri at pagsamba. Ito ang mga sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat.